So, what's up guys? Welcome to Juxtasi Reaction TV and my Facebook page. So, ayan. So, yung ating tatalakaying topic for today's video is magbibigay po tayo ng reaction video tungkol dito. Asan ba yun? Tungkol dito. Ayan, ito po. So, Malacanang said on Tuesday that describing the current of the state of the Philippines as black could use during the Duterte administration made. Okay? Pakinggan po natin dito ang mga tanong at paano i-handle or paano sagutin ni Attorney Claire Castro. Ayan po. Yung recently released political ad nga po featuring VP Sara and Senator Amy paints the situation in the country as black. Kulay ng pagluluksa due to hunger, crimes, and injustice, which is a clear reputation of failure of the Marcos administration. What does the palace have to do with it? You just said it is recent? Yesterday. Oh, ang akala ay 2022. Recent nga eh. So, bago pa lang. Yesterday nga, yesterday. Sorry, 2022 campaign ads to. Dahil 2022 campaign ads. sa mas na-describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon doon sa nasabing campaign ads. Unang-una, meron silang sinabi, Pansin ko lang bakit parang handa siya. Totoo ba yung sinabi nila na yung mga tanong dito sa Malacanang Palace dito sa USIC is yung alam na nila yung itatanong sa kanila? Oo, kaya medyo handa sila. Di lang ako sure pero pansin ko kasi tungkol sa madilim, wait lang, saan ba yan? tungkol sa madilim. Ayun. Itim ngayon Madilim at masama. ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. Okay. So, Okay, tingnan natin yung sagot niya dito ha. pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon. Ayan, di ba? Oh, di ba? Grabe talaga to si Attorney Claire. Lagi na lang nakaraang administrasyon. At sino ba yung nakaraang administrasyon? Wala po siyang ibang tinutukoy. Pag in terms negative na po, pansinin niyo po guys ha, pag negative na po yung mga ibabato niya or isasagot niya, Duterte po talaga yan. O, ganyan niya po ka-idol si Duterte. Parating Duterte na lang yung panay sagot niya pag in terms sa mga negative comments na sasabihin niya. Di ba? Na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Ngayon papaliwanag. Kasi BBM na. Papaliwanag. 2022 din 2025 papaliwanag pa. So kung magaling talaga si BBM sa sinabi mo, hindi sana hindi papaliwanag, sana maliwanag na. In 3 years na yung nakalipas, 'di ba? 3 years na yung nakalipas, hindi na wala nang hindi 3 years na yung 3 years and half na yung nakalipas. Wala na sa pamumuno ng dating Pangulong si former President Duterte. So grabe, taas-taas na yung 3 years pero kuan pa lang, papaliwanag pa lang. Hindi man ganoon pa kaputi, pero Hindi man ganoon pa kaputi. Puputi ba talaga, Attorney Claire? muna doon. Unang-una po, may binanggit sila tungkol sa kagutuman. Tandaan po natin na ayon po sa records na rin po na naibaba ang poverty incidence. Naipababa yung poverty incidence. Baka siguro yung siyempre nagbigay ng ayuda, di ba?
Oh, ikaw ba naman 500 million? Oh, half billion namigay si Speaker Romualdez. Niwala lang isang araw namigay sa daan ng bali half billion, 500 million ubos binigay sa mga publiko. 'Di ba? Sa tingin mo maganda ba 'yon? Kasi sa tingin ko winawaldas nila yung pera ng kaban ng bayan eh. Instead of magawa nito ng isang magandang programa or proyekto, ayun, binibigay. Sa panahon ng 2023, Ayuda pa more. 15.5% in 2023 Ang mula sa 18.1% in 2021. You are citing data from pandemic kasi yung sa panahon ni Duterte, 'di ba may pandemic? Pero hindi niya sasabihin 'yan. Iwan ko lang sa reporter. Basta sa panahon ni Duterte, medyo kapos yung pera ng taong bayan kasi nga pandemic, lockdown. Okay, this is from by ito author or writer is Dim Sum Daily, Year na. Hong Kong. Okay? Meron din po tayo dito. Ano yung taon yung 18%? Ito po ay galing din mismo sa report din po ni Secretary Balisacan. Okay? Meron din po tayo dito na pinalabas. Ito naman ay galing kay Philippine Star. Denon Porcalia. Meron pong naitala na 7.2 trillion na utang ang dating administrasyon at Siyempre, pandemic nga. Namigay si Duterte ng ayuda, which is hindi yung katulad ng ayuda na ginagawa ni Speaker Romualdez ngayon. Yung ibig kong sabihin yung ayuda, yung pag-lockdown niya sa buong Pilipinas, siyempre walang trabaho yung mga tao, namigay ng ayuda yung gobyerno. Kumbaga parang para may magamit at may makain kasi walang sahod yung taong bayan eh. Tapos yung gobyerno yung nag-declare ng lockdown. So, responsibility nila talaga yon. Which is, yun yung time na hindi masama yung pagbigay ng ayuda kasi nga emergency. Pero yung pamimigay na ayuda ni Speaker Romualdez, yun yung masama kasi nga wala namang emergency na mga ganun na krisis. Pero ayun, nagwawaldas pa din sila ng pera para pinamigay lang sa publiko. dahil po dito ay patuloy pa rin po natin binabayaran sa kasalukuyang administrasyon. Natural. Continuation naman yan eh. Normal naman yan eh. Kasi kung yung dating administrasyon, kumbaga hindi pa niya nabayadan, kumbaga hindi niya na abutan sa termino niya, continue yan sa next term. Sino yung mamuno? Ganun naman talaga. At sinasabi nila na tungkol sa krimen, tandaan po natin na meron din po na pinalabas na statistics at ito'y inayunan na rin po ng matagal ni Senate President Chis Escudero na sa panahon po ngayon ay mas mababa po ang crime rate. Mas mababa yung crime rate sa panahon ngayon kasi nga wala nang war on drugs. Compare mo doon sa time na merong digmaan talaga kontra droga. So, medyo mas mataas yun kasi nga war on drugs. 'Di ba? Pero, yung crime dati, kadalasan na bibiktima is yung mga illegalista, yung mga drogista, yung mga drug addict. Yun yung mga nabibiktima. Pero hindi katulad ngayon, less crime nga kasi nga wala namang war on drugs, bloodless naman, less crime nga pero
kadalasan na mamatay ngayon, inosente, walang kalaban-laban. Tapos, yung mga pumapatay, yung mga illegalista, tinutolerate, di ba? Kumbaga, binibibi. Not like previous administration na talagang, siyempre, mas mataas yung crime rate. Pero, well, crime rate against war on drugs, yun, given na yun. Pero crime rates against innocent people versus criminals, wala. Oo. Yung mga crime that time lang is yung mga namamatay na mga illegalista, yung mga drogista, o yung mga masasamang damo. Oh, yung mga masasamang loob, yun lang yung mga na ibabalita. Pero dati versus yung mga ni-rape, pinatay na mga inosente, wala. Hindi katulad sa kagaya ngayon. Mas grabe. Kadalasan crime ngayon is yung mga inosente natin, biktima ng mga illegalista, mga masasamang tao. Compared po sa nakaraang administrasyon. At sinasabi rin po ni Senator Amy, gutom na ang sikmura. Pinaliwanag ko na po yan about the poverty incidents. At gutom pa sa hustisya. Pero hindi po ba yung ibang mga kamag-anak, in particular po, babanggitin ko, ito ay galing sa panulat ni Christina Chi ng Hulaan ko, EGK na naman to. Philstar.com. Sinabi po ni, and I quote na po sa kanyang panulat, Dalia Cuartero, whose son was killed during a drug operation in 2016, described feeling overwhelmed with tears of joy. Diba? Ang parang EGK yata. Tears upon hearing of the Tepe's arrest. So dito pa lamang, marami rin po nagsasabi na paunti-unti ay nabibigyan ng liwanag ang mga pangyayari. So, mas maganda po siguro mabanggit natin Play safe siya, play safe. na ang mga botante po dapat ay maging, kukunin ko po yung sticker na nakasulat. Bakit ka umabot sa mga butante? Huwag mo na silang pagsabihan pa, alam na nila yung gagawin nila. Kasi yung taong bayan, mulat na. Maging mapanuri. Huwag pong magpaloko sa mga sinasabi sa iilang campaign ads. Tama. Kami, katulad sa'yo, yung mga pinagsasabi mo, hindi kami nagpapaloko niyan. Kasi iniiba mo naman yung katotohanan. Medyo nililihis mo para ang dating mag-iba. Aminado ka naman, kaya nga madaming gustong-gusto ka na gawa ng content. Tapos ngayon, pagsasabihan ka, bakit ikaw yung panay ginagawa ng content kasi siya daw yung sikat ngayon para daw magka-views. Grabe. Trying hard ka naman, wannabe, feeling sikat. Alamin ang katotohanan, iwasan ang fake news. Tama nga. Kasi hindi naman sa dahilan na kadalasan mga vlogger ngayon, ikaw yung kinukontent, ha? Hindi naman sa dahilan ng sikat ka, kundi sa dahilan na inaayos or spread awareness. Yung mga vlogger na kinukontent ka, nag-spread yan ng awareness sa taong bayan na ikaw na si Attorney Claire Yusik, Attorney Claire Castro is yung mga sinasabi mo dyan, binabalita mo dyan, yung mga sinasagot mo is kadalasan talaga imbento at gawa-gawa mo lang. Then meron pang iba na basta may masabi lang, basta, di ba? Kadalasan imbento, kaya nga ikaw yung maraming gustong
gawa ng content reaction video katulad ko kasi para magising ang taong bayan na ikaw ay isang taong hindi nagsasabi ng katotohanan. Sabi mo, ayaw mo ng fake news pero kayo mismo dyan, kayo yung mga nagsasabi ng fake news. Di ko na pa isa-isahin pa. Tanungin mo na lang si Attorney Libayan kung bakit. Kasi nanonood kasi ako ka Attorney Libayan tapos panay banat ni Attorney Libayan ay ikaw. So doon ako natuto. Kumbaga doon ako natuto sa mga issue. Doon ako nagka-knowledge. Ganito ka pala. Di ba? Dignidad mo, boto mo. Kinopya ko po yan lahat. Mula sa Anong dignidad mo, boto mo? Boto mo, karapatan mo. Anong dignidad mo, boto mo? Pwede ba yun? Dignidad mo, boto mo. Pwede ba yun, guys? Baka, boto mo, karapatan mo. kanyang sticker. Yun lamang po. May reaksyon ho ba ang Pangulo? This coming from the second highest official of the land, supported by his own sister. Ayan. Patungkol po dyan. Ito. Supported by his sisters. Yung si Aimee. Yung tumalon si Aimee. Umalis sa Alyansa. Alyansa. Patungkol po sa campaign na issues. Maganda po mas tanong na lang natin ang campaign manager. Mas authorized po siyang magsalita patungkol. Sana ganyan. Sana ganyan si Attorney Claire. Sana ganyan. Itong sagot niya dito, goods to kasi hindi siya nag-iimbento. 'Di ba? Sana ganito ka. Na kung hindi mo alam, huwag ka na mag-imbento. 'Di ba? Kasi ganito na lang sana, 'di ba? Attorney Yussi Claire, ganito lang, kasimple. Kung hindi mo alam or hindi ka tiyak sa sagot mo, pwede mong ipasa doon sa talagang merong karapatan. Wala namang problema dyan. Yung sa'yo kasi, iwan ko lang kung tuloy-tuloy na to yung ganito niya. Pero, hindi, binsan talaga, lilihis talaga to eh. Pero ito, ganito, ito yung gusto kong pagkasagot. Ito yung patas na pamamahayag. Hindi na pinipilit na mag-iimbento pa ng sagot. Di ba? Po sa ganyang klaseng relasyon. But have you taken this up with the President? What are his thoughts on this? Patungkol po sa kanyang kapatid. No, yeah. This particular ad, for example, which is... Of course, hindi po nais ng ating Pangulo na magitong klaseng mga negatibo na pangangampanya. Hindi nais ng Pangulo ng negatibong pangampanya. Pero, siya yung nag-umpisa, nag-negative campaign. Remember, yung nagsabi siya na inutusan lang bumili ng suka sa tindahan. Pagbalik, nagsenador na. Di ba? Remember. Lalong-lalo na po kung ito ay fake news. So, nung pa naman po, sinabi ng ating Pangulo na labanan natin ang mga fake news. Hindi naman yun yung point eh. Di ba? Sa administrasyon ngayon, basang-basa po ng publiko, ng mostly mga Pilipino, na hindi naman nilalabanan talaga yung fake news. Ang nilalabanan lang ngayon is yung against the administration. Kumbaga, kung ikaw ay vlogger tapos against ka sa administration, yun. Yung mga kritiko ng administration ngayon, yun yung mga fake news agad. Kasi nga, against sila sa administration. Pero yung mga hindi against sa administration, walang fake news sa kanila. 'Di ba? Huwag niyo na lang gamitin yung fake news. Ginagamit nila kasi dito yung fake news. Pero yung totoo naman talaga, yung ayaw lang talaga nila, yung mga balita, yung mga reaction, yung mga content ng iba't ibang vloggers na laban sa kanila.
mas hindi maganda kung ito ay gagawing naratibo sa isang pangangampanya. Okay? Di ba? Mas hindi talaga maganda kung iyakin yung mga opisyalis natin. Di ba? Sabi na nga ng NBI director, wag po tayong mga politician po natin, mga opisyalis po natin, pag meron pong kritiko natin at criticize po tayo, wag po tayong onion skin. Tanggapin po natin in terms of basta yung binanatan sa atin is yung trabaho natin. 'Di ba? Kaya Attorney Claire, sana yung isagot mo lang diyan is yung totoo. 'Di ba? Sana yung totoo. Dito medyo less yung mga medyo sakto lang yung mga bitaw niya dito. Kaya medyo hindi tayo naiinis. Saktong-sakto lang. Pero binibigyan lang din natin ng reaction. So ayan po guys. So hanggang dito na lang po kasi tapos na po yung video. So see you in my next reaction. So ayan po. So kung gusto niyo po magpa-shoutout guys, comment lang po kayo dito sa video na ito para sa next po na gagawin kong reaction video is doon ko po kayo i-shoutout. Ganun lang po. Sa mga gustong magpa-shoutout, pwede po kayo mag-comment dito. So ayan po, marami pong salamat. Bye-bye.